Nararapat bang gamitin ang pangalan ng Diyos sa larangan ng politika? Mapagpalang buhay po sa ating lahat, mga ka-worship. Kamusta na po kayo? Welcome po sa Usapang Born Again. At ang tatalakayin po natin sa araw na ito ay may kinalaman po sa umiikot na sistema sa ating bayan. Okay? Pero ngayon po, ang akin pong paksa ay tutukoy po sa mga pinag-uusapan at napapanahon. Pero gusto lang po kayong bigyan ng paunang paalala. Hindi ho ako tatalakay sa mga issue ng flood control, sa mga kontraktor, or sa mga district engineer na yan, o sa kontrobersya ng mga pagkuha ng kaban ng yaman. Pero merong akong bagay na napapansin po sa bagay na yan, na kung saan ay medyo nasasaktan po ang aking damdamin. Ano yun? Yun bang nararapat bang gamitin ang pangalan ng Diyos sa larangan ng politika? At yan po ang ating paksa na pag-aaralan ngayong araw na ito. Maiksi lamang po ang panayam na ito at nais kong ilatag sa inyo ang aking pong saloobin sapagkat bilang isang lingkod ng Diyos, mahalaga sa akin ang pangalan ng Panginoon. In fact, sa bayan po ng Israel, talaga pong sinasabi nila doon na huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kapararakang mga bagay. Okay? In fact, meron po akong kaibigan doon na sinabi niya sa akin, ang mga Israel daw, ang mga Israelita daw, ang mga Hudyo, pag may nakita daw silang papel na nakatiklop, hindi nila yan inaapakan. Sabi ko, bakit naman? Kasi sabi nila, baka kasi nakasulat dyan ang pangalan ng Diyos. Ganon nila pinapahalagahan ang pangalan ng Diyos. In fact, meron po akong natutunan nung ako po ay nasa Bible school pa, na every time na ang isang eskriba o sumusulat po ng Torah, dumadaan po ang kanyang lapis sa pangalan ng Diyos. Pagkatapos niya pong isulat ang pangalan ng Diyos, binabali niya na po yung lapis na yun. Ganoon kataas ang pangalan ganoon kataas ang pagpapahalaga sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Kaya lang po sa ngayon, sa hanay po ng politika, lalong-lalo na po, I will be very particular po sa Senado. Meron po dyan dalawang senador na kung saan ay gamit na gamit nila ang pangalan ng Diyos na para bagang ito ay kanilang front sa kanilang pagpapakilala na sila ay mga taong maka-Diyos, ang mga taong merong talagang paninindigan sa salita ng Diyos. At dito po ako medyo nagkakaroon ng malaking question mark. Kasi po lagi nilang binabanggit ang pangalan ng Panginoong Diyos, ang pangalan ng Panginoon, at sinasabi pa nila na saksi ang Diyos sa kanilang mga ginagawa, na sila ay talagang sa hanay ng 24 na senador. Sila lang yung nagpapakilala na meron silang pananampalataya at sila ay maituturing na mga followers or believers ng ating Panginoon. Ang tanong ganito, dapat bang gamitin ang pangalan ng Diyos sa larangan ng politika? Ang sagot po, hindi. Hindi nararapat na gamitin ang pangalan ng Diyos sa larangan ng politika kasi po hindi ito bumabagay sa mga pagtitipon. Hindi babagay. At ang pagtitipon kasi ay mayroong ibang agenda. At mayroong ibang pinag-uusapan, mayroong ibang tinatalakay, and therefore hindi nararapat gamitin ang Diyos or ni ang kanyang pangalan sa anumang larangan ng pag-uusap na may kinalaman sa politika o do sa mga tinatawag natin ngayon na mga tinatawag na inquiry in aid of legislation. Magkaiba po ang political sa spiritual.
kumuha po ako ng ibang mga clips na napapanood ko. At ito po ay naka-live naman sa TV, so pwede ko siyang kunin. Kinuha ko lang po yung mga slice ng mga video na ito at nais ko pong i-present sa inyo ang mga video na ito na ginagamit po ng politicians ang pangalan ng Diyos na para bagang ang lakas-lakas niya sa Diyos. Okay? Pasamantala ko po munang titigil ang video, ang panayam na ito, panoorin po natin ang mga sinasabi nila. I believe I'm an ambassador of the Lord Jesus Christ, di ba? Mr. President, God is my witness. Pero ngayon, Mr. President, may ginagawa ang Diyos, buhay ang Diyos. Ito pong nangyayaring ito, alam po niya na ito'y maglilid sa katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. So yun po, nakita niyo po yung kanilang mga latag na yung isa sinasabi niya, ambassador siya ni Jesus Christ. Okay? Yung isa naman sinasabi niya, God is my witness. Okay? So, ang mga salitang ito na ginagamit po ng dalawang politician na ito ay dapat magbanggitin sapagkat ito po ay magpapakilala na sila ay may pananampalataya, na sila ay mga may paninindigan na nakaayon sa salita ng Diyos. Ang Senado o ang Kongreso, halimbawa, sa totoo lang po, tama ba ang lugar na yan para doon sa pagbibigay mo ng iyong statement, ng iyong narrative, ay babanggitin mo ang pangalan ng Diyos? Alam mo ninyo, nakakalagkat po kasi ng todo ang pangalan ng Panginoon na kung tutuusin ay hindi pa pwede, mga kapatid. Hindi pa pwede. Bakit po? Magbibigay po ako sa inyo ng sitas na kung saan ay mahigpit pong ipinagbabawal. Bahagi po ito ng 10 Commandments. At ang Exodus chapter 20 verse 7 ay commandment number 3. Ano po ang sinasabi sa Exodus chapter 20 verse 7? Ang sabi diyan, you shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name. Okay? Kumbaga, huwag na huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kapararakang mga bagay. Okay? Bakit po, mga kapatid? Sa totoo lang, ipagtatapat ko sa inyo, walang ibang Diyos. Okay? At yan po ay pinatunayan nung mag-usap po si Yahweh at saka si Moses sa burning bush. Matapos ilatag ng Diyos kay Moses ang kanyang gagawin, nagtanong po si Moses. Sabi niya, kung ako po'y ipapadala nyo sa Ehipto at sasabihin ko po ang lahat ng gusto nyo sa kanila, ang tanong, sino po kayo? Ano po ang pangalan ninyo? Paano ko po kayo ipapakilala? Sumagot ang Diyos dyan, mga ka-worship. Ang sabi niya, ako ay si ako nga. Sabihin mo sa kanila, ipinadala ka ni ako nga. Sa English po, ang sinasabi dyan, I am who I am. Tell them that you have been sent by I am. Okay? Pag tinignan mo ng malaliman, nagpapakilala ang Diyos na ang mismong salitang Diyos, yan ang kanyang pangalan. Okay? So, hala, Brother Dong, yung mismong Diyos na yun ang pangalan ng Diyos? Diyos ang kanyang pangalan? Yes po, mga kapatid. Bakit? Kasi ganito, tayong mga tao, okay? Ako po, ang pangalan ko po ay Dong. Ang totoo ko pong pangalan ay Leoncio Chua Galang Jr. Okay? At kayo may pangalan din. Bakit may pangalan kayo, may pangalan ako? Kasi tayo po yung mga tao. Okay? At para makilala po tayo, kinakailangan natin magtaglay
ng pangalan kasi ikaw ay tao, ako ay tao, siya ay tao, so siya may pangalan, ako may pangalan, ikaw may pangalan, nang sa ganon kung tatawagin tayo sa ating mga pangalan. Kasi nga maraming tao. Kaya pag marami, dapat pangalanan mo to be able to identify each person. Pero hindi sa Diyos. Kaya sinasabi ng Diyos na ang pangalan niya ay ako nga. O yung mismong salitang Diyos, yan na kagad ang kanyang pangalan. Kasi wala nang ibang Diyos. Wala siyang kahanay na Diyos. Na pag pumunta ka sa langit, may makikita kang may Diyos dito, may Diyos dito, may Diyos. Hindi ho yan Greek mythology. Ang Diyos ng Bible po, iisang Diyos lang. At dahil nag-iisa lang siya, yan na ang kanyang pangalan. Ang Diyos mismo, the word God is the name of God. Kaya nga po sinasabi ng Bible sa Exodus chapter 20 verse 7, do not use the name of the Lord in vain. Huwag mong gagamitin. At yung pong naririnig natin sa mga parang nagpapakasosyal na mga kadalasan po babae ang nagsasabing, oh my God! Oh my God! Diba? Alam mo ninyo, yun po ay pagkakaladkad sa pangalan ng Diyos. Okay? Napasa lang ng ulan, oh my God. Naipit lang ng pinto, oh my God. Diba? Natalamsikan lang ng mantika, oh my God. Alam mo ninyo, yung ganyan pong paggagamit ng pangalan ng Diyos, yan po ay mahigpit na ipinagbabawal at yan po ay kasama sa Ten Commandments. Kaya dito po sa mga napanood nyo pong video na kung saan sinasabi niya, God is my witness, alam mo ninyo, bawal yan eh. Bawal. Bakit po? Ang sabi po sa Matthew chapter 5, verse 34, ang sinasabi niyan, I tell you, do not swear at all, either by heaven, for it is God's throne. Okay? Sinasabi niya, at katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y susumpa, kung kayo'y mangangako, huwag niyong sasabihing saksi ko ang langit, sapagkat ito ay trono ng Diyos. Lumalabas yung gamitin mo lang yung saksi ko ang langit, na ito ay trono ng Diyos. Bawal eh. Langit yun ha. Saksi ko ang langit. The heaven is my witness. Bawal yan. And what more, pag sinabi mo, God is my witness. God is my witness. Lumalabas ang saksi ko, ang Diyos. Hindi ko pwede. Lalo hindi ko pwede. Sapagkat kung magpapakilala kang mananampalataya, mas lalo mong iingatan ang pangalan ng Diyos, sapagkat hindi mo nais na mabasa ng todo ang kanyang pangalan. Yan ang pinakamabigat. Okay? Ngayon, kung tatanungin niyo po kung, brother Dong, sa tingin mo, bakit nila ginagawa yan? Bakit ginagawa ng mga senador? Okay? Ito po ang aking analysis, bakit po ginagawa yan ng mga senador na sinasabi nila, I am the ambassador of the Lord Jesus Christ, God is my witness, no? Tapos lumalabas, sasabihin niya, nandito ang Diyos, saksi ang Diyos dito, na siya magpapalaya sa atin, kinakaladkad. Tapos ang masakit pa nito, ang mga taong ito na gumagamit ng pangalan ng Diyos ay may bahid ang pagkatao. Sinasabi nga ng Bible ang mga totoong lingkod ng Diyos, walang bahid ang kanilang pagkatao. They must be beyond reproach. Kumbaga sa isang bond paper po, dapat wala silang guhit ng pentel pen. Walang bahid. Kung gagamitin mo man yan, if ever na pinapayagan ka, siguraduhin mong worthy ka na gamitin mo ang pangalan ng Panginoon sa isang pag-uusap, sa isang statement, sa isang narrative, sa isang speech, na pag ginamit mo yan, siguraduhin mo na ikaw na nagsasalita, siguraduhin mo malinis ang iyong pagkatao. Dahil malinis ang Diyos na pinakikilala mo.
Dahil pag hindi, babalik lang sa iyo ang isang napakasakit na parusa na ginagamit mo at kinakaladkad mo ang pangalan ng Diyos na hindi ka pinahihintulutan. Ngayon, babalik tayo doon sa tanong. Bakit po nila ginagawa yun? Kadalasan po, ang mga politikong ito, ang pinakiingatan nila ay ang kanilang imahe, ang kanilang image. Kinakailangan nilang ma-maintain ang kanilang image na ito ay palaging maganda sa harap ng tao. At sa tingin nila, ang isa sa nagpapaganda ng kanilang pagiging politician ay yung nagpapakilala silang maka-Diyos sila. Sa totoo lang po, yung pag-iingat ng kanilang image, yung pag-iingat po ng kanilang mensahe ay ng kanilang imahe, ay maghahatid ulit sa kanila ng pagkapanalo sa darating na eleksyon. Kumbaga, kinakailangan laging mabango ang aking image. Bakit? Sapagkat hindi ako mananatiling ganito. Dapat sa susunod na eleksyon, mananalo ko. Okay? Paano kung meron pang ambisyon na bukod sa Senado, gusto pang maging Vice President? Or, nung nakaupo, dahil naniniwala kang siya ay maka-Diyos, naging Vice President at ginagamit niya pa rin kasama sa kanyang propaganda ang pagkalagkad sa pangalan ng Diyos ay magiging presidente pa siya, di lumalabas. Nakakahiya sa Panginoon. Ginagamit niya ang pangalan ng Diyos para lang sa kanyang personal na pangangailangan. Para sa kanyang personal na interes. Ang masakit po nito, ang Diyos dinadamay nila. Kaya lang ang hindi nila alam, ang gamitin mo ang pangalan ng Diyos sa usapang politikal ay hindi karapat-dapat na gawain. Hindi karapat-dapat. Pwede yan sa church. Siyempre, ang setting po ay simbahan. At ang mga nakikinig doon ay puro mga mananampalataya na kung i-declare mo man na ikaw ang ambassador ni Jesus, tatanggapin ng audience. Kasi ang audience po ay mga mananampalataya. Or sabihin mo mang, God is my witness, ang mga nakikinig ay mananampalataya, tatanggapin ng mga mananampalataya. Nasa tama kang setting, nasa church ka, nasa prayer meeting, nasa Bible study, o kaya ay nasa Sunday worship service na tumayo ka doon, hinawakan mo ang microphone at ikaw ay nagpapatotoo sa kabutihan ng Panginoon. Sa totoo lang po, yung salitang I am the ambassador or I am an ambassador of Jesus Christ, ang itinataas niya hindi si Jesus kundi yung I am. Ang pinupuri niya yung I am, hindi si Jesus. Yan ang sabi. Pangalawa, isasabihin mo, God is my witness. Hindi mo tinataas ang Diyos. Ang tinataas mo yung ikaw na my God. Ikaw ang bida. Yung I am, yung I at saka yung my, pareho mo sinasabi na ikaw ay isang mananampalataya na dapat kang hangaan. Mali. Mali po yun. Okay? Hindi dapat binabanggit ang mga katagang ito sa mga taong hindi mananampalataya. Dahil doon sa lugar na pinag-uusapan nila, ang mga tao doon, walang pananampalataya. Kung meron, iilan man. At kung meron man ng mga mananampalataya doon, wala sa agenda niya na pag-usapan ng Diyos sa kalipunan na yun. At kung wala sa agenda niya na pag-usapan ng ang Diyos, dapat yan hindi na lang babanggitin bilang respeto at paggalang sa pangalan ng Panginoon. Alam mo ninyo, mga ka-worship, meron pa akong isang gustong ilatag sa inyo. Okay? Ito po, yung sabihin mong I am an ambassador of the Lord Jesus Christ. Okay? The question is this: how can you be so sure that when you die, you will go to heaven? Paano ka
nakasisigurado na pag namatay ka, papasok ka sa langit. Dahil dito sa declaration mong ito, na on the national TV you claim that you are ambassador of the Lord Jesus Christ. Paano kung hindi? Paano ang pag-aangkin mong ito ay ikaw lang ang nag-imbento at ang dinadamay mong Kristo hindi ka gusto? Diba? Matthew chapter 7 verse 21. Ang sabi diyan, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Masakit yan. Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon makakapasok sa langit. Sila lamang ito na sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Ang tanong, nasusunod mo ba ang kalooban ng Diyos Ama na nasa langit? O kabilang ka din sa binabanggit ni John the Baptist na mga lahi ng ulupong, nuknukan ng sinungaling, at para kay Jesus, ikaw ay isang hipokrito. Alam mo ninyo mga kapatid, ang aral po na matututunan natin sa bagay na ito ay simpleng-simple lang. Bilang mananampalataya, wag na wag nating gakaladkarin ang pangalan ng Diyos. Wag. Bilang mga born-again Christian, para makilalang born-again Christian ka, hindi yan lumalabas sa bibig. Ginagawa yan ng iyong katawan. Nakikita yan ng mga tao. Kung may kapitbahay ka, nagtataka sila, bakit ganyan ang pamumuhay mo? Merong transformation. Merong isang bagay na nakikita nila na ikaw ay nagtataglay ng ganoon at sila ay namamangha. Ngayon, kung sakasakaling magtatanong man sila, sasabihin nila sa iyo, Dong, ba't ganyan ang ugali mo? Bakit ganyan ang pagiging tapat mo sa mga bagay nito? Alam mo ninyo, saka nyo ipakikilala ang Panginoon. Nasasabihin mo, kasi isa ako sa mga mananampalataya ng Panginoong Jesus. Yan pwede mong gawin. Na pwede mong sabihin na isa kang mananampalataya ng Panginoon at ikaw ay kumakatawan kay Kristo nang sa ganon ang ibang tao naman ay maabot din at nang sa ganon mailatag mo sa Kanya ang mga pangako at kautusan ng Diyos para siya man ay maborn again. Kung babanggitin mo man ang pangalan ng Diyos, pero ang kinakausap mo hindi magbabago, huwag mo na lang banggitin. Huwag mo na lang banggitin. Kung kakaladkarin mo ang isang patuloy na palasak mong sinasabing God is my witness, ikaw ay isang witness ng Diyos. Ang tanong, ang kinakausap mo ba nagiging witness din? Ito mga bagay pong nais kong linawin mga kapatid ay isang bagay na nais ko pong i-share sa inyo na tayo bilang ordinaryong mananampalataya, huwag na huwag nating gagamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kakwenta-kwentang mga bagay. Kung paano natin iniingatan ang ating mga sarili bilang mananampalataya na hindi tayo na ipapasok sa mga anumang kontrobersya o iskandalo na ang pangalan natin ay nalalatag sa mga iba't ibang mga iskandalong nasisira ito. Kung meron kang Kristo, pati yung Kristo mo, madadamay yan. Madadamay yan. Sayang ang patotoo na gagamitin mong makadiyos ka, pero sa anomalya kasali ka. Tinuturo ka na ikaw ang pangunahing principal na kumukuha ng mga bagay na hindi tama. At kaya pala nagtataka sila dahil ikaw ay nagtataglay ng mga kayamanang hindi maipaliwanag. And yet you are claiming that God is my witness.
parang mali. So yun lamang po mga ka-worship. Maiksi lang po ang panayam na ito kasi gusto ko lang po kayong paalalahanan. Huwag na huwag niyo pong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kapararakang mga bagay. Bakit po? Mananagot tayo sa bawat pangungusap na lumalabas sa bibig natin at iyan ay susulitin natin sa harapan ng ating Panginoon. Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon maliligtas. Sila lamang yung mga sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. So yun lamang po mga ka-worship. I hope kayo po ay napagpala ng mensaheng ito na akin pong ibinahagi sa inyo. Sana po magkaroon tayo ng liwanag bilang mga mananampalataya na ang mga bagay na ito sa paggamit ng pangalan ng Panginoon hindi ho tama Hindi ho tama. At ako bilang isang lingkod ng Diyos, bilang isang pastor, na nakikita ko ang mga bagay na ito na sila ay nagpapakilala maka-Diyos pero sa kanilang mga matatamis na salita, sa kanilang mga pangako na wala namang nangyayari, taliwas ang kanilang salita sa kanilang pamumuhay, nakakahiya sa Diyos, nakakahiya sa ating Panginoon. Well, sila lang po ang mananagot sa kanilang mga bagay na sinasabi, pero sa akin po, basta akin lang po kayong pinapaalalahanan. Ingatan po natin ang pangalan ng Diyos dahil sa silong ng langit, walang pangalang isinulat liban sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. The name who is above every name. So, maraming salamat po sa inyo mga ka-worship. I hope kayo po ay napagpala ng mensaheng ito na atin pong natalakay ngayong araw. Ako po ay magpapaalam pa sa kanila hanggang sa mga susunod na video po natin. Bye-bye and God bless. Please like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga latest videos na ilalabas ko linggo-linggo. Maraming salamat po.